Magandang hapon po. Ilang transport group sa iba't ibang bahagi ng bansa ang tuloy sa pagtigil pasada simula bukas, bisperas ng panibagong round ng mega oil price hike kung kailan posibleng sumipa sa 120 pesos ang kada litro ng diesel. Ang hiling naman ng mga naka-modern jeepney bukod sa ayuda, moratorium o tigil bayad muna para sa kanilang biniling unit. Mula sa Quezon City, nakatutok live, Darlene. Pia Ivan, talagang krisis para sa mga tsuper ang taas ng presyo ng langis ngayon na inaasahang lalo pang magmamahal sa Martes. Kaya bukas, magtitigil pasada ang libo-libong jeepney driver sa buong bansa. Dagdag sila sa mga nauna ng tumigil nitong mga nakaraang araw. Hindi pa magme-menor ang pagsirit ng presyo ng petrolyo. Sa Martes, ayon sa industry sources, 16 hanggang 18 piso ang inaasahang dagdag sa kada litro ng diesel at 9 hanggang 11 piso naman sa kada litro ng gasolina. Kaya posible raw lumagpas sa 120 pesos o higit pa ang kada litro ng diesel sa ilang gasolinahan. Sa ngayon talaga ma'am, wala lang kinikita. Tsatsaga na lang po kami, wala na ibang hanap buhay. Swerte na si JR kung kumita ng 300 piso sa isang araw. Ang tricycle driver na si John Michael, halos 24 oras kung pumasada para umabot sa 500 piso ang iuuwi niya sa pamilya. Para po kumita eh. Pagka hindi ka sasagad, wala pong kikitain. Sabi nga ng jeepney driver na si Ray, mabuti sana kung may tumutulong sa kanila. Sa ngayon ang hirap, masahol pa sa pandemic ngayon. Kaya nagkasa ng transport holiday bukas ang ACTO, Alliance of Concerned Transport Organization at iba pa nilang kasama. Nasa 20,000 modern at traditional jeep daw sa buong bansa ang hindi papasada bukas. Ibanggaman namin ang aming mga ulo sa pader. Talagang hirap na hirap po kami at talagang lugi po ang mga drivers natin kapag po sila ay bumiyahe na napakamahal po ng ating mga kurudo. At ito po ay talagang dagok po sa hanay ng transport sector. Nananawagan sila ng ayuda mula sa pamahalaan at pangunawa raw kung hindi makabayad agad sa pagbili ng mga unit ng modern jeep. Ang pinakahihingi namin dito sa lahat, yung mga nakapag-modernize na po ma'am, yung moratorium doon sa mga bangko na sana tulungan kami ng gobyerno na wag muna kami makapagbayad dahil nga krisis ngayon kahit 3 buwan o 6 na buwan. Inaasahang magtitigil pasada rin ng manibela sa mga susunod na araw pero ngayon pa lang mahigit 3,000 miyembro nila ang hindi na pumapasada sa Metro Manila. Kahapon nga, ang sabi sa atin talagang gusto na muna nilang maghanap ng ibang pagkakabuhayan kung talagang hindi masususpend itong excise tax, itong value added tax at itong fare increase na katiting na nga, binawi pa. Tigil pasada rin bukas ang nasa halos 2,000 miyembro ng Western Visayas Alliance of Transport Cooperatives and Corporations Incorporated. Suspendido ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa Iloilo City bukas. Ayon sa LTFRB Region 10, naiintindihan nila ang sentimiento ng mga transport group dahil sa krisis sa petrolyo. Pero hindi raw dapat mabalda ang sektor ng transportasyon kaya nakikipag-ugnayan na sila sa mga LGU at mga pribadong kumpanya na maaaring tumulong para may masakyan ang mga pasahero. Sisimula na ngayong linggo ng DSWD ang pamimigay ng ayuda sa mga jeepney at TNVS driver at mga motor taxi at delivery riders. Across the board, tig pa 5,000 pesos. May round 2, round 3, depending yan sa mga mangyayari na event sa mga darating na araw. Magsisimula tayo magbigay ng cash relief assistance sa TNVS driver sa Tuesday, March 24. Sa public utility jeeps sa Wednesday, March 25. Sa lahat ng delivery services sa Thursday at Friday, March 26 and 27. And then para sa motorcycle taxi, Saturday, March 28. Ivan, patuloy nating hinihingi yung panig ng DOTR at LTFRB patungkol dito sa moratorium na hinihingi ng ilang transport groups. At para po sa mga commuter, agahan nyo po yung alis bukas at asahan ang mas kakaunting masasakyan. Yan ang latest mula rito sa Quezon City. Balik sa'yo, Ivan. Maraming salamat sa iyo, Darlene Kai. Magkakaroon po ng toll discount ang mga PUV at cargo trucks sa SLEX at sa Star Tollway. Sa SLEX, mula po 160 pesos, magiging 147 pesos ang toll para sa Class 1. At para sa Class 2 naman, mula 321 pesos, magiging 295 pesos po ito. Habang mula 481 pesos, magiging 442 pesos para sa Class 3.
Sa Star Tollway, magiging 104 pesos ang toll sa Class 1 at 208 pesos naman para sa Class 2 at 311 pesos para sa Class 3. Para mapabilang sa programa, dapat ay good standing at walang unsettled traffic violation ang mga driver sa alinman sa mga SMC Expressway. At ayon sa SMC Infrastructure, tatagal ng 2 buwan ang toll rebate. Update sa sigalot sa gitnang silangan, may bago na namang banta si US President Donald Trump. Pasasabugin daw nila ang mga power plant sa Iran kung hindi nito bubuksan ng maayos ang Strait of Hormuz sa loob ng 48 oras. Inatake naman ng Iran ang 2 bayan sa Israel na malapit sa mga nuclear site. Nakatutok si Mark Salazar. Umalingaw-ngaw ang mga sirena sa West Bank at Tel Aviv, Israel dahil sa missiles ng Iran. Maraming istruktura ang nawasak. Damay rin ang isang kindergarten. Ayon sa mga otoridad, walang pasok nung araw na tinamaan ng strike ang paaralan kaya walang naitalang nasugatan o nasawi. Inatake rin ng Iran ang mga bayan sa Israel na malapit sa isang nuclear site. Kabilang dyan ang Dimona na malapit sa isang executive nuclear reactor ng Israel. Walang napinsala sa Nuclear Research Center sa lugar, pero halos 4 na po ang sugatan. Nabalot ng makapal na usok at apoy ang gusali sa bayan ng Arad na tinamaan din ng missile attack ng Iran. Isa-isa ring sinagip ng pulisya at mga rescuer ang mga residente. Kinabukasan, tumambad ang lawak ng pinsala sa Arad kung saan 20 gusali ang nadamay. Sa huling tala ng mga otoridad, mahigit 80 ang sugatan. 10 rito'y malubha ang kondisyon. Sa pahayag ng Iran Revolutionary Guard, tinarget nila ang mga military installation at security center sa southern Israel. Ang Israel naglabas naman ng video ng kanilang pag-atake sa umano'y main site ng mga ballistic missile infrastructure sa western Iran. Marami raw silang nasirang ballistic missile array matapos ang pag-ataking ito. Binigyang diin ng Defense Minister ng Israel na mas palalakasin ang sanib puwersa ng Israel at Amerika ang pag-atake nila sa Iran ngayong linggo. Si US President Donald Trump tila kumambyo naman sa pahayag niyang matatapos na raw ang kanilang mission sa Iran. Nagbabala ngayon si Trump na aatakihin ng Amerika ang iba't ibang power plant sa Iran. Kung hindi nito bubuksan ang Strait of Hormuz nang mapayapa at walang pagbabanta sa loob ng 48 oras. Wala pang tugon ng Iran sa ultimatum ni Trump pero anila nananatiling bukas ang Strait of Hormuz at handa silang makipagtulungan para sa ligtas na paglalayag doon at kaligtasan ng mga marino sa lugar. Sa gitna ng nagpapatuloy na gulo, tuloy-tuloy rin ang pagpapauwi sa mga Pilipinong naiipit doon. Ligtas na nakauwi sa Pilipinas kahapon ang 25 Pilipino matapos ilikas mula sa Israel. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Apektado rin po ng mataas na presyo ng petrolyo ang gastos para sa pagdaraos ng kauna-unahang eleksyon ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM. Ang kay COMELEC Chairman George Garcia, dahil mas mahal ang petrolyo sa labas ng Metro Manila, posibleng tumaas ng hanggang 20% ang gastos sa logistics at hanggang 25% naman sa supply. Kailangan kasing ibiyahe sa dagat ang mga ballot machine at baterya nito papunta sa rehiyon para sa eleksyon sa Setyembre. At target din nilang maimprenta ang mga balota sa Hunyo hanggang Hulyo. Sa April 6, makatatanggap ng ayuda ang iba pang nasa transport sector ayon mismo kay Pangulong Bongbong Marcos. Habang wala pa yan, tiis-tiis muna ang iba pang motorista. Nakatutok si Mark Salazar. Kapansin-pansing nag-uumpukan lang ang mga delivery rider at motorcycle taxi sa piling lugar gaya ng bus terminal na ito sa EDSA. Walang umiikot para makarami ng booking. Ngayon daw kasi bawat patak ng gasolina dapat nasusulit. Ngayon, nagpapul tank po ako ngayon ng 300. Kita ko pa lang po ngayon 300. Ano na, alas 12 na. Nung maliit pa yung gasolina, sa magdamag ko 2,000. Malinis na yun. Malinis na yun. Dati pag nagpapakarga ako rito ng 2 litro, 120, yung 2 litro ko sir, pumapalo yun ng 1,000 to 1,100 bago ulit ako magpakarga ulit ng 120. Ngayon yung 100 ko sir, 120, pumapalo na lang ng 600 eh. Napapasana all daw sila tuwing napapanood sa balita ang ayuda sa mga tricycle driver. Pero kung bibigyan nila kami, siguro sa 100%,
40% na tulong na rin yun, sir. Medyo malaki-laki na rin sa amin yun. Ayon sa DSWD, sa Huwebes at Biyernes ang simula ng 5,000 peso payout para sa mga delivery rider. Sa Sabado naman ang para sa mga motorcycle taxi. Ang ayuda sa probinsya matapos na ang Semana Santa. Ayon naman sa DA, ipinamamahagi na rin ang 5,000 peso ayuda sa krudo sa sektor na agrikultura. Una nang nabigyan ng ayuda ang mga mangingisda. Bagamat ang pamagat nito, krisis sa langis. Wala siyang anumang binanggit na salitang krisis. Aniya matapos ang payout sa tricycle drivers, magsisimula sa April 6 ang ayuda sa ibang transportation sector workers. Para sa ibang transportation sector workers na magsisimula sa April 6. Naintindihan natin ang sigaw ng mga nagpoprotesta na kababayan nating nasa sektor na ito. Pero gusto kong ulitin sa inyo, hindi kayo maiiwanan, hindi kayo pababayaan ng pamahalaan. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Pansamantalang papayagan ng Department of Energy ang paggamit sa mga produktong petrolyo na nasa Euro 2 classification na lower grade kaysa sa kasalukuyang ginagamit sa Pilipinas. Ayon sa DOE, ito ay para maprotektahan ang supply ng petrolyo ng bansa sa gitna ng pabago-bagong galaw ng global oil markets. Limitado lang din daw ang paggamit sa Euro 2 fuel sa mga sasakyan na ang model ay mula 2015 pababa. At traditional jeepney, kabilang din ang mga power plant, generator at mga sasakyan pandagat. Sa kabila nito, binigyan din ng DOE na pansamantala lang ito at mahigpit nila itong kokontrolin. Hindi rin daw nito papalitan ng Euro 4 fuel standards ng bansa. Para maiwasan ang maling paggamit nito, kailangan paghiwalayin ng mga oil industry participants sa kanilang Euro 2 at Euro 4 fuels. Dapat ay masabihan din nila ang DOE kung sakaling mag-o-offer sila ng Euro 2 fuels. At kailangan ay tukuyin nila ang mga gasolinahang magbebenta nito.